The only network na in-invite sa inauguration ni President Trump, walang iba ang... Alam mo, pinadala nila yan. Surprise nila yan para sa ating kandidato, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Alam mo, one of the states lang yan in New York. Marami pong supporters, solid diehard supporters, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa Estados Unidos, kinikilala nila si Pastor Apollo C. Quiboloy at naranasan. Isa sa mga mahigpit na sumusuporta sa mga Duterte at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Isang away! Dito sa gitna! Alright! USA yan na hindi yan New York po ba? New York, USA USA yan. Alam mo, pinadala nila yan. Surprise nila yan para sa ating kandidato, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Alam mo, one of the states lang yan in New York. Marami pong supporters, solid diehard supporters, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa Estados Unidos, kinikilala nila si Pastor Apollo C. Quiboloy at nararapat na maupo sa Senado. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating siyahan at pagsasamahan ngayong hapon na ito or ngayong gabi na ito. Ang mga awit ang 24K Band! Sabi nila, marami daw mga talents sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Actually, yung mga kumakanta, sumasayaw, mga scholars po yan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Thousands of them, libre pong pinaaral ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Isa na po ako dyan. Libre pong natulungan ni Pastor. And Pastor, when Pastor helps, he will not ask you anything in return. Dahil taos puso po ang pagtulong ni Pastor. May nagsabi kanina para hindi nila nakuha na ano kayo pinakita. Na ulitin lang po natin, no? Sa Times Square, New York po yun, United States of America, yung LED wall kanina. At syempre pa, the only network na in-invite sa inauguration ni President Trump, walang iba ang walang iba ang yan po ang tanging network na in-invite po sa inauguration ni President Donald Trump. Ganyan po mamuno si Pastor. My Excellence, walang korupsyon! At para
mag-introduce sa atin. Excited na ba kayo marinig si Pastor? Excited na ba kayo marinig si Pastor? Ang natutunan ko kay PRRD nung kami nagtrabaho sa kanya, 2 utos, 2 lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Kibuloy has converged, and I've always believed na hindi yun aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko din. Mga indigenous peoples, pinakamahihirap, lahat yan. So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano pa yung natutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayo maniniwala sa salita. Huwag tayo magpabudol. Magpakilala na nga yung mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, doon sa pinakakorap na budget niya, kaya ko kayong bayaran. Kahit na pera natin yon. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatanda, tumatayo, at sinasabi niya, hindi niyo kami pwedeng bayaran. Masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Pero, ako'y natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo ng mga PNP. Libo sila na fully armed. Libo. Natakot ako talaga no, nangilabot ako. Narinig ko dito sa baba, sa 3rd floor ako no. Nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal ng bansa ng totoo. So, I guess that's it. Maraming salamat.